At sa pagkakataong ito mga kapuso, makakausap na po natin si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Magandang umaga po sa inyo, Senator Pimentel. Magandang umaga po. Magandang umaga, Nympha and Isa, and sa lahat po ng nakikinig po sa atin. Maayong buntag sa tanan. Yan, good morning, sir. Sir, yung pong supposedly bukas na pagbabasa ng articles of impeachment sa Senado, kasabay po ng pagbubukas o pagbabalik ninyo sa sesyon, ay hindi po mangyayari. Natanggap na ho ba ninyo yung notice at ano ho ang inyong take dito, Senator Pimentel? Wala akong notice na tanggap, pero syempre nalaman ko na yan sa news reports. Parang disappointing, hindi ba? Kasi nga noong February 2025, nagpalabas na ng impeachment calendar si SP. Di ba dinibate natin dati yun na forthwith. Dapat nga hindi mo na hinihintay ang June 2. Pero siya na ang nasunod kasi lumipas na yung panahon. February, ngayon Hunyo na. Akala natin sa June 2 nga talaga babasahin na yung articles of impeachment per the original calendar. So disappointed tayo kasi ilan yun, mga 3 days ago lang ata, binago niya yung calendar na propose noong February pa. So siya nagugulat lahat, di ba? Opo, mic mo, partner. Opo, Senator, yung term ninyo, binago niya ni Senate President Escudero, meaning bakit po ganoon? Hindi ho ba ito na-consult sa inyo? Hindi ho ba ito supposedly consensus? Kasi ang binabanggit naman po ng iba, Opo. Okay, hindi. Kami kasi sa minority ako eh. Opo. So sanay ako na hindi kinoconsult ng Senate President. Kasi ang dapat unahin niya talagang kinukonsulta para makakuha ng suporta yung kanyang mga desisyon, yung kanyang kagrupo sa majority. So hindi na ako nagugulat na may announcement siya na hindi ako o kami sa minority kinonsulta kasi hindi naman talaga expected 'yon. 'Di ba? So yun lang, so sana lang ang hino-hope ko, sana yung original calendar niya noong February ay kinonsult niya sa majority. Sana ito rin kanyang pagbago noong June 2 na pagbabasa ng articles of impeachment, ginawa niyang June 11 na para sa mata ko parang bigla-biglaan niya ginawa. Sana kinonsulta din niya yan sa majority. Opo. Pero Senator Pimentel, si isa po ito, no, ang ikinakatwiran po kasi may mga dapat na aksyonan muna, na priority bills, actually LEDAC bills nga daw po yun, and yung pong pagsalang ng mga presidential appointees sa Commission on Appointments. Ito po ba nakikita niyo ba na mabigat na rason para i-adjust po yung calendar para po doon sa impeachment? Kasi yung calendar na ginawa niya na original, na June 2 magsa-start, hindi na nga ganun kabigat yung anong tawag doon, agenda, yung workload ng court. Hindi ganun kabigat eh. Babasahin ng articles of impeachment, mag-oath taking ang mga judges para makakilos na ang clerk of the impeachment court. Yun eh. Yun yung purpose noon eh. So hindi naman ganun kabigat yun. Kung orasan natin yun, siguro total of mga 3 hours, 4 hours, yung dalawang activities na yun, 4 hours. So, at nakita ko naman na ginawa niyang 9 a.m. yung impeachment court sa original plan niya. So, wala talagang, parang walang madadamage na legislative calendar. Kasi para lang maintindihan natin, meron tayong impeachment court calendar at saka legislative calendar. Ang aming legislative na calendar, 3:00 kami ng hapon kumikilos. So kung kakain ng oras yung convening of the impeachment court, ang alam ko ginawa nga niyang plano, 9 a.m. yun. 9:00 ng umaga. So wala talagang kakainin na oras sa legislative calendar. So, tapos very simple lang yung plano no, na mag-oath taking na kami. Para we can declare, the Senate President can declare na na-convene na ang impeachment court, and then gagawa lang siya ng mga instructions sa clerk of the impeachment court na padalhan na ng summons at saka notices yung impeached official, pasagutin na. So hindi ko makuha bakit
bakit masasite namin yung aming legislative workload na kikilusan naman namin sa legislative calendar namin na alas 3 ng hapon. Bakit yun ang dahilan namin na hindi namin matuloy yung original idea niya na June 3 ng alas 9 ng umaga ang pag-convene ng impeachment court. So hindi ko makuha bakit nahirapan siyang sasabihin niyang mabigat yung aming legislative workload kaya sa June 11 na lang. Hindi ko pa masyadong magets eh. Oh. Pero Senator Pimentel, hindi ho kaya dahil merong mga irarush po ng mga committee meetings, bicameral conference committee meetings para po dito sa mga ihahabol na panukala at meron din hong mga yung commission on appointments, may mga confirmation hearings. May oras pa naman eh. Meron naman siya, pwede naman siya mag-commission on appointments ng Wednesday. Pwede rin mag-commission on appointments ng susunod na Lunes, susunod na Martes, susunod na Miyerkules. Pwede naman eh. So, ibig sabihin, kayang isingit. Siguro yung pagkukonvene sa impeachment court, panunumpa, baka 1 oras lang yun, hindi ho ba? Maikli lang. Hindi, kaya nga binigyan ko na nga ng yung pagbabasa. Ang pagbabasa ng articles, bigyan mo na ng 1 oras. Tapos yung pagkukonvene namin ng impeachment court, bigyan mo naman kami ng 2 hanggang 3 oras. So ang total ng activities na yun, 4 na oras. Pero gawin na namin sa umaga. Gawin namin kung masikip yung alas 9 ng umaga, gawin namin alas 8 ng umaga. Di ba? Actually kaya eh. Kasi ang gusto ko lang sabihin, hindi naman ako o kami nag-i-expect na mayroong trial action eh. Wala naman yung cross-examination na. Wala yan eh. Kahit sa original calendar ni Senate President Chis Escudero, ang trial action para sa 20th Congress na yan, sa July na yan. So very very simple lang talaga yung dapat namin gawin. Kaya ako nagtataka, bakit pati yun dinifer pa? So ibig sabihin po, Senator Pimentel, since walang mangyayari bukas na presentation ng articles of impeachment sa plenary session, hindi na rin matutuloy yung supposedly June 3 na pagkukonvene sa impeachment court. Correct, kasi ang basa, ako disagree ako yan sa basa ni Senate President. Ang basa kasi ni Senate President, kailangan banggitin o basahin ang articles of impeachment habang nakasesyon ang Senado bilang legislatura, bilang Senado, kasi ire-refer yan sasabihin kasi nila na referred to the Senate as an impeachment court. So kailangan yung action na yon bago mag-convene ang Senate as an impeachment court. So kung wala yan sa June 2, wala yung court session sa June 3. Wala yun. So ibig sabihin po ninyo, ibig sabihin paano yun? Yung pagko-convene ninyo as impeachment court, yun nga, hindi matutuloy sa June 3? O yung binabanggit ninyo, hindi naman requisite yung pagbabasa sa plenary, pwede kayo mag-convene pa rin sa June 3? Hindi, yun yung position ko. Pero ang position ni Senate President, hindi. Para sa kanya, nabasa niya sa rules namin na kailangan may reading of the articles muna eh. Kinuha niya yan sa American practice. Wala naman yan, hindi naman yan nakasulat sa Philippine Senate impeachment rules. Wala yan. Pero sa American practice, meron yan. So, yun ang ini-insist niya. Ngayon, ang tanong ko, sige, isipin natin, mag-fast forward tayo, June 11 na. Binasa ngayon yung articles of impeachment ng mga House prosecutors. Tapos kailan magkukonvene ng impeachment court? Wala na. Pwede po ba gawin yun sa 1 araw lang, Senator? Sa tingin ko pwede. Kahit yung pagbasa ni Senate President Chis Escudero na ganun yung sequence, sa tingin ko pwede. So ibig sabihin, talagang ang possible scenario po, Senator Pimentel, ay June 11 sa loob ng plenary session, babasahin yung articles of impeachment and then thereafter, magko-convene kayo sa impeachment court. Mag-convene impeachment court, mag-oath taking para makabigay na ng mga instructions or directives sa clerk of the impeachment court. Okay. So, kung tutusin, anong nawala sa atin? So, ang nawala sa atin, June 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 days ang nawala. Pero sir, yung sa 8 days na wala, what difference would it make po? Kasi after all, kung mag-convene man kayo Tuesday,
wala rin naman trial. Trial. O magpapadala Yung- rin lang ng summons. Ganun din naman po sa June 11. So, baka Number one, umaandar na yung oras para pasagutin ang impeached official, si Vice President, di ba? 10 days lang yan eh. So tapos na sana yung 8 days niya by June 13 nakasagot na sana siya. And then number two, more in keeping with the spirit ng Constitution na sinabi trial shall forthwith proceed. Apo. Ang ibig sabihin nun, wala na dapat kayo, hindi nyo na dapat yan dinidelay. Kahit ang reasoning natin 8 days naman yan ng pagsasagot lamang eh. Hindi mo na nga dapat yan dinidelay. Kasi nga, ang sabi ng konstitusyon natin, mabigat na usapin ng impeachment, bigyan na kaagad niya ng atensyon para matapos na, gusto rin malaman ng taong bayan ano ba ang nangyari. Tapos para ako, the other side of the coin, wag natin kalimutan, in fairness to the impeached official, gusto na rin niyang either malaman ano ba ako, guilty ba ako, o absuelto na ako. O ganun. So, parang yun yung spirit ng nasa Constitution, parang mas patas siya eh. Mas patas eh, hindi mo binitin yung taong bayan, hindi mo rin masyado ng iniistorbo yung impeached official. Opo. Senator, isang issue din po kung pwede bang tumawid yung impeachment trial sa 20th Congress. Kasi yun nga po matatapos na tong 19th Congress at yung sinasabi nga talagang tatawid sa susunod na Kongreso. Pwede ho ba talaga yun? Okay, sa original calendar ni Senate President Escudero, nilagay niya doon yung trial July na eh. So ibig sabihin nun sa siya sa mata niya pwedeng tumawid, di ba? Kasi siya gumawa ng kalendar eh. Ako naman, sabi ko forthwith February, i-try niyo na, subukan natin matapos hanggang June, pero ako open ako noon na kahit hindi matapos, pwede pa rin tumawid sa next Congress. Kasi ang reasoning ko, wag natin tignan ang Senado ngayon as part of legislative body, pero tignan natin ang Senado ngayon as the impeachment court. Tapos siyempre ang sagot niyan bakit? Saan mo nakuha yung idea na yan? Ang Senado bilang tagagawa ng batas ay makikita natin sa Article 6, Artikulo 6 ng ating konstitusyon. Pero ang Senado bilang korte sa impeachment, makikita natin sa Article 11 ng ating konstitusyon. So ibig sabihin, kahit yung mga nagsulat ng konstitusyon, although Senado yung napili nilang impeachment court, pinili lang yun kasi pinatter natin dito sa US eh. Pinili lang natin ang Senado na impeachment court. Pero pwede actually ibang body ang napili as impeachment court, theoretically pwede yun. Kaya nga nasa Article 11 yan, hiniwalay. So pagtrato mo sa Senado, wag naman natin tignan na parang legislative matter, gumagawa ka rin ng batas habang yung trial mo sa impeachment ay parang paggagawa lang ng batas. Hindi na po tugma yun. So ibig sabihin po nito, Senator Pimentel, ang magtatapos sa June 30 ay na buhay ng Kongreso, ng 19th Congress ay bilang legislative body. Pero hindi siya magtatapos bilang impeachment court. Kasi the Senate is the impeachment court. Senado ang impeachment court. Hindi naman sinabi doon na the members of the Senate are the impeachment judges at sila lang. Hindi, korte ito eh. So kung nagbago ng miyembro ang korte, ang caseload ng korte ay hindi apektado. Ang nagbago yung mga magdidesisyon. Pero yung kanyang trabaho, ang caseload niya, parehas pa rin. So, ito ho ba paano ho isa-settle yung pong issue ng pagtawid ng impeachment trial from the 19th Congress to the 20th Congress? Kailangan ho ba ng umabot ito sa Supreme Court? O ang Senado ho, yung mga senador, pagpasok nila sa 20th Congress, yung bago with the old and new senators, pwede silang mag-decide sa technicality o pwede nilang sabihin simple majority o ilan hong kailangan boto na hindi natin ito patatawidin dito sa 20th Congress kasi nga tapos na dun sa 19th ito.
Kung yung members ng Senado sa 20th Congress, kung ang karamihan ay naniniwala na pwedeng tumawid, therefore, number one, moot an academic na. So, okay lang, tuloy, di ba? Opo. O, kung ang karamihan sa kanila, a majority, ay naniniwalang hindi pwedeng tumawid, pwede ang isa sa kanila ay pumunta sa Supreme Court para pigilan ang Senado. Okay. Ngayon, I do not know kung kikilos sila formally, and then pwede rin may mga citizens na i-question naman yung kilos nila, na sasabihin nila na ayaw namin itong ituloy, pwede rin silang i-question hanggang sa Senado. So dalawang senaryo yan. Dalawang senaryo. Pwedeng tatlong senaryo tayo. Sa dalawa ng ating sinabing senaryo, ang possible ending natin Supreme Court, yung unang senaryo natin, kunyari karamihan sa kanila sinabing pwedeng tumawid, moot an academic na yung subject matter. Pero sir, hindi ba lalabagin ang konstitusyon kung halimbawa magdesisyon yung incoming Senate na hindi po ituloy yung impeachment trial dahil sa number one, pwedeng dahil sa technicality, dahil argumento, o hindi pwedeng tumawid dito, at pangalawa, mas maraming pro Duterte? Yun ang aking interpretation, pero siyempre wala ako ma-cite na Supreme Court case kasi bago to bagong controversy to. Ang aking interpretation sa Constitution, dapat litisin yan, trial shall forthwith proceed. Tapos hindi naman bawal i-acquit Hindi naman dalawa yan, hindi bawal maging guilty, hindi rin bawal maging i-acquit o 'di ba i-declare mo innocent. So kung gusto talaga ng majority sa 20th Congress na Senate na bilisan na lang natin ito kasi distraction ito or divisive ito, pero ang sinabi kasi ng Constitution, dahil nag-file na yung House of Representatives, kailangan i-try ng Senado. Kasi respeto rin yun sa desisyon ng House kasi representatives of the people din yan representante ng taong bayan. So mag-try, kung gusto ng Senado, bilisan ang trial. Gawin nilang just 1 or 2 weeks, then mag-decide na sila. Pero basta gusto lang sabihin, hindi rin naman bawal na mag-acquit. Pwede kayo mag-acquit kung gusto nyo i-acquit. Opo. Ito, Senator, ibabalik ko lang isa Senator Pimentel, dun sa current situation, siguro yung sa pagtawid, itawag dito, aabangan pa natin yung susunod na kabanata at susunod na Congress. Pero sorry, yung currently, imomove nga po doon sa June 11. So ano yung iba pang nakikita nyo dahilan? Kung sinasabi nyo, wala namang epekto yan, actually, kung magkukonvince sila sa impeachment court, babasahin sa Senado yung articles of impeachment, wala namang epekto doon sa legislative work po ninyo So ano yung iba pang nakikita nyo dahilan? Kasi may mga speculation na mukhang dahil daw po ito sa preservation ng Senate presidency ni SP Escudero. Hindi, ayoko mag-speculate kasi ang reason na binigay ni SP sa akin nung maikli namin pag-uusap before the LIDAC, ang sinabi nga niya sa akin yung urgent legislative agenda. So nabanggit naman po niya sa inyo? Oo, tapos nabasa ko, then later that day, meron na siyang press statement. Yun din ang sinabi niya na meron pang 12 urgent or requested na mga panukalang batas. So, ayoko na mag-speculate. Pero sir, syempre may nakakausap din kayong kapwa senador. Hindi ba ito dahil sa Senate presidency o iba pang issue? Iba kasi kami mag-isip sa minority kasi hindi naman kami bumoto rin sa Senate President kaya hindi kami masyadong sensitive kung sa Senate Presidency ba ito o hindi kasi in the first place hindi rin kami sumari dun sa election niya. So since ako narinig ko galing sa kanya, yan ang reason niya, yung 12 urgent na legislative proposal, nabasa ko rin sa kanyang press statement na yan yung dahilan. So ako naniniwala na sa kanyang pananaw, yan yung dahilan. Pero ang gusto ko lang sabihin sa kanya, start your day early, walang damage. Nako, ituloy namin sa June 2, alas 4, ipabasa namin. 1 hour ang mawawala namin. Okay. Then June 3, alas 9 o alas 8 ng umaga, mag-convene kami as a court. Tapos na kami by 10 or 11 a.m. Tapos balik kami ng alas 3 ng hapon bilang Senado as a legislative body. Anong nawala? Napagising lang kami ng mas maaga. Ganun lang yung sanay naman kayo dun. So ano balak nyo dito? I-raise ninyo bukas sa plenary?
Tatanungin ko si Senate President. Ang bala ko sanang tanungin, kasi siyempre noong February, hindi ko na siya natanong, naka-break na kami, no? Kung meron man tanong, personal na tanungan yun. So, para for the record, una sa lahat, ano ba yung original impeachment calendar niya? Bakit ba niya naisip na pwede niyang i-defer hanggang June 2? Kasi dapat noon, trial shall forthwith proceed. Dapat sinubukan na namin noong February pa lang eh. February, March, April. So, ang tanong ko kung pwede bang malaman, for the record lang, ano yung naging basis ng kanyang decision making. O ngayon, ma-explain na niya yung original calendar niya na June 2. Ngayon ang next tanong ko, bakit naman po nalipat yung June 2 sa June 11? Ano naman yung dahilan na ano naman yung ginamit mo o sa isip mo na bakit na-defer mo from June 2 to June 11? And then siguro last tanong na lang, kung alam ba talaga ng majority ito, at kung wala namang reklamo yung majority, ano pa magagawa ng minority? Ganun lang yun eh. Opo. Pero kung kayo po bilang isang abogado, Senator Pimentel, may mga nai-interview din kasi kami dito ng mga legal luminaries, mga legal expert, ang sinasabi nila na may nakita silang in a way paglabag kasi hindi na agad na aksyonan ng Senado itong impeachment po. Kayo po, ganun din ho ba yung nakita nyo? Meron ho bang naging paglabag? Di ba noon February pa nga, disagree na nga ako. Sabi ko nga, ang utos sa amin, trial shall forthwith proceed in the Senate. So ibig sabihin nun, dapat nung nalaman na namin na may na-file na impeachment complaint, alisto na kami. I mean, dapat napalundag na kami sa aming upuan na, oy, teka muna, mag-trial na tayo. Ang interpretation ni Senate President, kailangan daw may naka-plenary session kami as a legislative body kasi dun daw yan refer. Ako ang sa mind ko kasi dahil sa Article 11 ang Senate as the impeachment court, may sarili kaming buhay as a court. Hindi kami Article 6 kasi ang Senate as a legislative body. Article 11 ang Senate as an impeachment court. Tapos nakasulat pa dun sa Article 11 na Congress o House, maggawa kayo ng sarili ninyong rules about impeachment. Senate, gawa rin kayo ng sariling rules ninyo about impeachment. Meron kami noon at sinabi namin doon sa rules namin, pag makatanggap na kami ng impeachment articles from the House, si Senate President ay magpapadala na ng mga notices, summon. So pwede na. Pwede, ang aking interpretation, dyan siguro kami nagka-difference ni Senate President. Ako, may sariling existence si Senate as the impeachment court. At saka sir, isa pa yung, ito pa iko-connect ko mamaya. Kasi, di ba, ang uunahin daw yung legislative work. Sir, tama ba na kailangang, it will take precedence po dapat yung pong legislative work ninyo bago dun sa impeachment proceedings? Ako nga, sabi ko nga na pagdating doon sa Rule 10 o Roman numeral X sa aming impeachment rules. Ang sinabi doon, although pag nagta-trial na ito, pero makikita mo yung spirit eh. Sabi doon na kung meron ng impeachment trial, sabi doon, at meron kang Senado, meron ka pang legislative business, sabi doon. Ang sabi doon, isuspend mo muna si legislative business mo para matuloy mo si trial sa impeachment. Priority yung impeachment trial. Sabi ko sa ganung instruction, makikita mo kung sino ang priority na kung sakaling Senado, kung sakaling naipit ka na at kulang na talaga ang oras mo, kailangan ka nang mamili, ako ba ay magli-legislative work o ako ba ay magi-impeachment trial. Ang sabi ng rules na ginawa ng Senado, pursuant to Article 11 ng Constitution, unahin mo ang impeachment, isuspend mo ang legislative business mo. So para sa akin, nung nabasa ko yun, sabi ko, nakita ko na anticipated na yan. In-anticipate na yan na may panahon talaga na magbabanggaan sa kalendar mo kasi limitado nga ang oras mo, di ba? There are only 24 hours in a day, mamimili ka talaga anong gagawin mo. Namili ka na sinabi na nung rules mo, unahin mo impeachment. So, Senator, ibig sabihin,
number one, nilabag na ng Senado yung pong utos ng konstitusyon na forthwith mag-impeachment trial, nalalabag pa rin ho ang impeachment rules, sariling impeachment rules for not prioritizing the impeachment process. Correct. But as a lawyer, ika-qualify ko the spirit. Kasi syempre merong magpipiloso po diyan na sasabihin nila, hindi, ano lang yan kung ongoing na yung trial. Pero ang gusto ko sabihin, pinakita na doon yung senaryo na talagang magbabanggaan yung legislative calendar mo at trial calendar. Ang i-prioritize mo si impeachment trial calendar. Bakit? Kasi meron ding high government official na apektado. Sir, Gusto na rin natin ma-release na rin yung high government official. Malaman na rin niya, tuloy ba ako sa aking opisina? Tutuloy ba ako? Tanggal ba ako? Or acquitted ba ako? Dapat malaman na rin niya. ito po, sir, diba, kasi daw po, ang agreement to prioritize itong 12 panukalang batas, yun yung idinahilan. LEDAC meeting. Sir, nandun po kayo sa LEDAC meeting. Pinangunahan ho ito ni Presidente, tama ho? O nandun si Presidente, tama ho ba? Tama, andun ang Presidente. Opo. Sir, meron ho bang ibinigay na impression ang Presidente dun sa meeting na yon? Impression or mensahe, direct or indirectly na utos na, ito na muna unahin nyo, wag na kayo mag-impeachment trial. Signal. Walang ganun. Wala, hindi nabanggit yung impeachment doon eh. Hindi nabanggit. Baka po nung nag-CR kayo. Wala talaga. Opo. Pero matanong na lang din po kayo, Senator Pimentel, kasi sabi ni incoming ML Party List Representative Leila de Lima, na isa rin po sa magiging House Prosecutor sa 20th Congress, may mga naririnig daw po kasi siya mga bulong na di umano, dead on arrival na sa Senado itong impeachment. Kaya parang nagkakaroon ng delay, nare-reschedule yung mga schedule. Meron ho ba kayo naririnig na ganun, sir? Sa ngayon, wala. Kasi nga naka-break pa kami. So bukas meron na kami mga interaction bukas. So pwede tignan natin. Pero ang point ko, ang ka-interact ko pa rin bukas, members of the 19th Congress ito. So ang importante kasi, ang sentimiento ng members ng 20th Congress Senate. Sila yung pero hindi pa namin sila nakakahalubilo bukas kasi iba pa yung membership eh. Opo, ito po, sir, magkaiba yung may mga statement din ang presidente at vice presidente dito sa impeachment trial. Yung kay presidente, sabi niya hindi naman siya pabor talaga dito sa impeachment trial. Basically, dumidistansya po siya rito. Sir, ano ba ito? How are you taking that po, Senator Pimentel? Dapat ba itong paniwalaan o dapat message wala namang masama na kung for or against the impeachment ang presidente, after all, political leader po siya. At siya yung na-threaten. Doon sa isa sa reklamo, sa kanya yung directed. Stick lang ako always to the Constitution. Pagbasahin ko yung Constitution, actually walang role ang presidente sa impeachment. Wala siyang role. At tatanungin natin, bakit walang role ang presidente sa impeachment? Kasi even ang president, ang position ng presidente is an impeachable position. Kaya wala talaga dapat role ang presidente sa impeachment. Wala siyang role dyan. So totally decision niya ng House kung meron silang gustong i-impeach na official, and then role naman ng Senate kung guilty or not guilty. So sir, maniniwala ho tayo doon sa sinasabi ng presidente na hindi niya talaga ito gusto. Kung yun man ang kanyang personal position, pwede niyang i-state yun, pero dapat hindi apektado ang both House and Senate kasi walang role, walang papel ang presidente sa impeachment proceedings kasi pati yung posisyon na yan ay subject to impeachment. Pero yung ganung statement, hindi ho ba yun mensahe na yun sa mga congressmen, sa mga senators na kaalyado na, wag na ituloy yan? Doon naman yun na yung political angle na yan. Pero siyempre na yan, nasa judgment call na yan ng individual. Kasi hindi na rin natin alam kung ano yung ginagamit niyang batayan sa kanyang utak di ba? Hindi na natin alam, hindi na natin mapapasok 'yon. Kaya ang siguro ang appeal is disregard yung hindi presenta. Kailangan yung ebidensya lang na formally present. Yun lang ang tingnan mo, and then magbasa.
mag-base ka ng judgment mo. Doon yan ang basehan ng judgment mo kung guilty or not guilty. At yung sa Vice President naman pong statement, sabi niya gusto niyang ituloy yung trial. Gusto nga daw niya bloodbath. Diba? Dumanak ang dugo. Siyempre, figure of speech yun siguro. Tapos, yun ding statement niya na sang-ayon daw po siya doon sa overwhelming majority ng mga Filipino na batay sa survey na nagsabi na gusto nila matuloy itong impeachment trial. Anong pwede pong maging impact nito? Kasi sinasabi niya, sige, tuloy yung trial. Although, may petition pa sa Supreme Court yung kanyang abogado na wag ituloy yung trial. Hindi, wag na, ayoko na makialam doon sa Supreme Court case niya. Pero ang ibig sabihin siguro ng Vice President na gusto niya ng bloodbath, yung kanyang lawyers ay papahiyain yung prosecution, papahiyain yung mga witnesses sa cross-examination nila, papakita nila na either hindi acceptable ang mga ebidensya or incompetent yung mga testigo, wala silang personal knowledge. Ganun ang interpretation ko ng sinabi niyang bloodbath. Na pagdating sa trial, through cross-examination, ipapakita nila na you absolutely have no evidence, so therefore you absolutely have no case. Ganun yun yung interpretation ko. Pero siyempre, bago natin makita yan, there must be a trial. And then, tama naman yun that there must be a trial kasi sabi talaga ng Constitution, trial must forthwith proceed. Trial by the Senate must forthwith proceed. So, respeto yun Respeto sa decision ng House of Representatives na mag-file ng impeachment. Kasi ang House of Representatives, representante din yan ng taong bayan. So, to respect the people's decision through the representative, mag-trial ang Senate. Ngayon, ang Senate, hindi naman bawal mag-acquit. Pwede naman bilisan ng Senate ang trial and then mag-acquit. Pwede din silang maging guilty, find guilty. Pwede din silang mag-acquit. Hindi bawal yun. Walang bawal dun. So, ibig sabihin, sir, whether ayaw ng Pangulo na matuloy itong impeachment trial at kung gusto man ito ni Vice President na matuloy, yun, sir, immaterial yun. Kailangan o obligado ang Senado na litisin ang Vice President dahil may articles of impeachment na isinampa ang Kamara. Correct, yan ang utos ng ating konstitusyon. And then, sir, bukas po, meron yung sa priority bills, yung 12, quickly lang, sir, isa doon, ay ito inaabangan ng mga barangay officials. Lagi akong tinatanong, sir, barangay at SK. Kasi ang pending kasi, yung isa sa mga ipaprioritize daw, yung pong pagbabago ng term ng mga barangay at SK officials. So, ibig sabihin, kung babaguhin yung term nila, hindi itutuloy yung supposedly ay election sa December. So, ano bang take ninyo dito at anong future nitong panukala? Kasi ang sa House yata, 6 years. Sa Senado, 4 years. Opo. Maraming masyadong ideas, maraming kombinasyon Kaya although napag-usapan yan sa LIDAC, para sa akin parang hindi tapos yung hindi tapos yung usapin Ang daming kombinasyon Okay. Number 1, 6 years. Pero kung ako masusunod, 1 term lang, parang parang presidente, 6 years, 1 term. Merong opinion na it's too long. Okay. Ngayon, ang tanong, gawing 4 years. At tapos ang next tanong, yung mga nahalal ba noong 2023, gawin na ba silang 4 years? Kasi 2 years lang yan dapat sila Gawin na ba silang 4 years? Or ituloy ang eleksyon ngayong Disyembre at yung mahalal sa Disyembre, yun ang 4 years. Ngayon kung 4 years na, anong term limit natin? How many terms? Ang iba gusto pa rin 3 terms. Ako, sa tingin ko, to give chance to others, 2 terms. Kasi magiging 4 years naman. 4 times 2, 8 years. Kasi ang spirit kasi sa barangay, community service yan So, pagkatapos mo na mag-serve ng community mo, bigay mo naman ng chance yung iba mag-serve din sa community mo. Parang ganoon. Dapat hindi mo yan, parang hindi mo dapat yan i-monopolize. Yun ang aking point. So, pero marami masyadong ideas Kahit yung 4 years, merong 3, okay sa kanila 3 terms. Ako naman 2 terms. Tapos, kailan magsa-start yung 4 years? Pag sinabi mo kasing sa mahalal na lang sa December, ibig sabihin nun, itutuloy mo yung December
2025 election. So walang assurance po na mapapasa ito dahil marami pa po ditong pagtatalunan? Dapat i-discuss. O may chance na tumawid? Speaking of tawid, tatawid na sa 20th, Sa 20th Congress na lang. Correct, marami pa, ang dami, although mahaba-habang oras ang binigay doon dito sa bill na ito doon sa discussion. Hindi yung mga malilit na bagay na ganyan, yung mga peripheral issues na yan, hindi naman nabigyan na ng sapat na atensyon eh. Ang comment lang talaga doon yung 6 years might be too long. Maraming opinion na masyado mahaba. Matagal pa sila kay Mayor. Mas magiging powerful pa kay Mayor kay Congressman. Lumabas yung comment na yan. Medyo maganda naman nung narinig ko yun. Sabi ko, medyo tama yun. So, ang gusto kasi natin cooperation na sa LGU dapat cooperation. So kung gagawa tayo ng palisiya na baka lumakas ang loob naman nitong isang level of government na i-ignore na niya yung higher level of government kasi mas mahaba yung term niya. So yun. So yun, entertaining natin yun. Ang gusto natin harmony na sa baba, dapat harmony. Ayan, tama naman. Ayan, sir, abangan po namin yung mangyayari bukas. Maraming salamat po, Senator Pimentel. Thank you so much po. Ingat po palagi. Salamat din po sa inyo. Salamat po mga kapuso, si Senate Minority Leader Coco Pimentel at mamaya makakausap. Hilingan, walang pinoprotektahan.